Hello guys, follow up ko lang to dun sa video na nagawa ko nung una, yung kung paano makukuha ang national ID kung mali ang address na inailagay ninyo doon, since kunyari nag-move out na kayo, hindi na kayo nakatira dun sa address na naibigay ninyo nung nag-apply kayo ng national ID nyo. So siguradong hindi talaga ma-deliver sa inyo yon kapag halimbawa nag-move out na kayo. So ang mangyayari, after ninyong matrack na ang inyong national ID ay nandyan na sa area ng malapit na sa kung saan kayo nakatira, let's say dati ninyong address na yon, so pinoproblema nyo kung paano nyo makukuha yung inyong national ID since hindi na kayo dun nakatira. Kasi ang national ID natin, kapag yan ay halimbawa na-track nyo at nandun na dapat yun, 30 days lang yan nasa post office kung sa nasasakupan ng lugar nyo. 30 days. Kapag lumampas na yon, ibabalik na nila yan dun sa Manila Post Office. Doon na mismo ninyo yan makukuha. Ang balita ko, nasunog ang post office. So, sigurado naman meron niya mga temporary na lugar habang hindi pa naayos kung ano man yung mga dapat nilang ayusin. So, malalaman ninyo at magtanong-tanong kayo doon kung ano ang mga steps na dapat ninyong gawin. Kung paano ninyo makukuha ang inyong ID. Sila mismo ang magkakapagbigay sa inyo ng mga infos or details para makuha ninyo ID nyo. No, napakasimple lang. So, basta wag lang kakalimutan na dalhin niyo yung inyong ganito, yung after na nagpa-biometrics tayo, meron yang binibigyan tayo ng ganito, di ba? So, kung meron kayo niyan, para sigurado, dalhin niyo yan pag pumunta kayo doon. Ayan, katulad niyan, magkakaroon kayo niyan kapag okay naman. So, maraming nagkakaroon ng problema na ganyan, na hindi na i-deliver sa kanila yung kanilang ID. Dahil yung dati nilang, yung address nila dati doon, ang nailagay nila at hindi nila nabago yun. Katulad nung nangyari sa akin, kasi yung nag-apply ako ng national ID ko, ay voter's ID ko ang nirepresent ko. So, ang address doon ay yung sa dati pa naming tinirhan. So, kaya yung hindi ko na ihabol ngayon yun. So, ang nangyari, tinanong ko yung dati naming tinirhan na nagpunta na raw doon yung mailman. Siyempre, hindi bibigay sa kanila yung ID na yun dahil kailangan ganito para makita muna, para ibigay sa inyo yung ID nyo. So, ang ginawa ko, nagpunta ako doon sa aming post office malapit. Doon nakuha ko kasi wala pa naman siyang 30 days. Imagine, for a year, mahigit yata 1 taon bago na-deliver dyan sa post office namin yung ID. So, mga ganun katagal. So, tiyaga talaga ako ng tiyaga na panay-track. Na-track ko talaga na kung dumating na ba dyan. So, palaging no found, no found. So, ibig sabihin ng no found ay wala pa dyan. Pero, pagka dumating na, so ibibigay na, nakalagay na dun sa details ng tracking number mo. And then, ibibigay naman nila yung mga detalye doon para maklaim mo yung iyong ID. So, ganun. Kasi, nung nagpunta ako doon, wala pa namang 30 days yun. Pero 2 weeks na, malapit na raw. Sabi nila, naku, buti kinuha mo na kasi malapit na tong ibalik sa Maynila. Yun, so mahihirapan ka pa kung malayo-layo ang tinitirhan mo. Malayo ang Maynila kung saan ka nakatira. So anyway, tsaka less hassle pagka agarin mo kagad. Nakuha ko naman in time, so hindi ko na kailangan pumunta ng Maynila para kung ano-ano pang mga gagawin mo. Unang-una yung oras, yung araw, susunog talaga ng oras at araw yun. So ayun lang guys, kasi lahat naman nung
mga tanong dun sa ginawa kong video, halos iisa lang din naman ang sinasagot ko dun. Although nasagot ko naman sila, I hope nasagot ko naman sila lahat. Maraming na iba-ibang sitwasyon o iba-ibang kwento, pero yun, iisa lang din ang dapat na isagot doon. Hindi sa kanila na i-deliver kasi mali ang address. Hindi nila nakuha yung kanilang ID kasi inabot na yata ng more than a month, yung mga 2 months, yung iba inabot na ng ilang buwan. So, doon na yan sa main Manila Post Office talaga makukuha. Yun. Okay, so I hope guys na sagot ko na ang inyong mga tanong para hindi na tayo paulit-ulit at paisa-isa. So, good luck guys at sana makuha nyo ng inyong ID kasi isa sa pinaka-importanting valid ID ito. Pag may kahit anumang transaction na gagawin ka, ito lang is i-represent mo nagawa ko na kasi nung meron akong inasikaso, ito lang ang na-represent ko. Okay na, so wala na, no questions asked. So thank you guys, I hope na tulungan ko kayo sa abot ng aking makakaya. Yun lang naman ang na-experience ko, kaya gusto ko lang i-share sa inyo. So okay, thank you guys, and don't forget to like this video. Thank you so much, and please do subscribe.